Ngayon mga kapatid, ang ating pong pag-aralan ay bakit may mga Kristiyano na di makita ang sinseridad ng Diyos. Bakit nga ba mga kapatid? Dahil nga doon sa mga pagsubok na dumating sa buhay natin. Kaya sa landas ng panampalataya, brothers and sisters, ay hindi lahat ay nakakita ng liwanag ng parehong paraan. May mga Kristiyano sa kabila ng kanilang pagdarasal, pagsisimba, at pagtanggap ng aral na ito, mga kapatid, ay patuloy pa rin tinatabunan ng may mga tanong. Totoo ba ang sinseridad ng Diyos? Bakit nga ba hindi makita ng tao ang sinseridad ng Diyos, mga kapatid? Bakit kaya? Maaring ito epekto ng pagdududa ng tao sa Diyos. Yun po yung maging resulta. At maling pananaw kaya nakulayan ang ating pagtingin sa Diyos. Ano po yung kulay na nagkulay sa ating pagtingin? Yung nagkulay doon ay yung mga pagsubok. Yung nagkulay doon yung hindi, minsan ay parang hindi dinidinig ng Diyos yung ating panalangin at mga hinaing, mga kapatid. Kaya ang ating pananaw sa Diyos ay nakulayan ng ibang pagtingin, brothers and sisters. Ano ang solusyon para dito, mga kapatid? Mayroon ba kaya tayong mga solusyon? Kung taimtim mong sundin ang Diyos at hanapin ang kanyang sinseridad sa iyong buhay, maaari sigurong maunawaan mo siya. Di ba? Kung talagang taimtim ka, na kung saan ay hinahanap mo talaga ang Diyos ng buong buo sa buhay mo, mga kapatid. Di ba, pag hinanap mo ang isang bagay na sincero kang hanapin, di ba, hindi mo talaga yan titigilan hanggang hindi mo yan mahanap, mga kapatid. Sabi nga na Jeremiah chapter 29 verse 13, kung inyong hahanapin ako at masusumpungan ako, pagka inyong siyasatin ako ng inyong buong puso. Ibig sabihin ay ang ating paghanap sa Kanya, mga kapatid, ay buong puso. Ibig sabihin, sinserong paghahanap at pakipag-ugnay sa Diyos. Baka maisip mo, sabi niya, one of my deepest desire is hanapin ang Diyos. Ang pinakamalalim na hangarin ko ay hanapin ang Diyos. Yun po ang pinakamaganda na sasabihin ng isang tao. One of my deepest desire. Ang paghanap sa Diyos. Ang salitang paghanap, mga kapatid, ay isa pong pakikipag-ugnay na sinserong pakipag-ugnay sa Diyos. Pinakasinserong paghanap. Di ba pag nawala yung ating cellphone, di ba hindi tayo mapalagay? O nawala man ang ating mga singsing, relo o ano man dyan, ay hindi tayo mapalagay hanggang hindi po ito nahanap. Yan po yung solusyon na minsan ang tao po ay nagdududa sa kanyang maling pananaw sa Diyos, mga kapatid. Kaya kung taimtim mong sundin ang Diyos at hanapin ang kanyang sinseridad sa iyong buhay, mauunawaan mo siya. Dahil ang iyong pakipag-ugnay sa Kanya ay sincero din, mga kapatid. So paano ang ibang mga paraan, mga kapatid? Sabi niya, hanapin mo po ang Diyos ng buong puso sa iyong buhay. Apostol Pedro, sabi niya, ay desire a sincere milk of the word that ye may grow thereby. So, i-desire daw natin yung gatas na kung saan ay nagbibigay sa atin ng para tayo ay mag-grow sa ating kaugnayan sa Diyos. 1 Peter chapter 2, verse 2 and 3. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu. So yung gatas na yun ay tumutukoy sa salita ng Diyos. Na walang daya, pure, ibig sabihin, na ukol sa Espiritu, upang sa pamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. So tayo daw ay lalago sa pamagitan ng ating pag-inom ng Word of God. At tayo'y lalago. Hindi para tayo ay manglulupaypay. Hindi po tayo ay para tayo ay manamlay sa ating kaugnayan sa Diyos. O kaya tayo ay hindi nasisimba dahil meron tayong kagalit sa simbahan. Ay hindi yan ang gusto ng Diyos na makita sa isang Kristiyano, brothers and sisters. Sabi niya, verse 3, kung inyong mapagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya. So ibig sabihin,
kung nainom mo na, o ibig sabihin kung natanggap mo na, nakita mo na yung mga testimony sa buhay mo patungkol sa salita ng Diyos, ay yun po ay nagpapakilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya, brothers and sisters. Di ba? So kung yun sana ang nakita ng mga Kristiyano, yun sana ang nakita ng mga believer, na ang Diyos pala ay mapagbiyaya, nasa likod ng kanilang maraming mga pagsubok sa buhay nila, kaguluhan sa kanyang isip, damdamin at relasyon sa kanyang environment, mga kapatid, ay kung nakita niya na mapagbiyaya pala ang Diyos, ay doon na niya maunawaan, sincero pala ang Diyos. Di ba, mga kapatid? Kaya sabi ni Apostol Pablo, desire a sincere milk of the word that ye may grow, mga kapatid. Dahil ang salita ng Diyos ay pure, mga kapatid, hindi nahaluan ng human philosophy. Pag mayroong human philosophy, ang taong iyan, mga kapatid, ibig sabihin, na-overdose yan. Ang ibig sabihin doon, overdose siya sa maling pananaw patungkol sa kaalaman, karunungan, understanding, and revelation in the Word of God. Brothers and sisters. Ang gatas po ay tumutukoy sa Word of God na ininom ng mga bata pa sa panampalataya. Tayo na mga Kristiyano ng bata pa, talagang crave tayo sa salita ng Diyos. Di ba? Nung unang-una natin natanggap ito, talagang ayaw nating mag-absent kahit man sa prayer meeting, ayaw natin mag-absent dahil tayo po ay gusto natin talagang iinom Gusto natin kakain ng salita ng Diyos. Pero dumating yung panahon na kung saan ay sabi na Pablo, pinakain ko kayo ng gatas, hindi ng karne. So, gatas muna, hindi ng karne. Dahil kung karne kaagad ang pakain sa atin, maaring hindi tayo matunawan. Maaring isarwan tayo ti kanin ng karne. Ito yung ugali natin noon na dapat na isang tabi natin, mga kapatid. Dahil nang pinakain tayo unang-una, nang tayo bata pa sa panampalataya, ay gatas. Ibig sabihin, bakit gatas? Yun ang salvational word of God na binigay sa atin, brothers and sisters. Kailan mo nang maintindihan mo kung bakit namatay ang ating Panginoon. Yan mo nang maintindihan mo, yun ang salvational word of God. Pero ngayon, hindi na gatas ang iniinom natin, kundi karne na, mga kapatid. Ibig sabihin, meron na tayong maturity, matured na po tayo sa ating pong kaugnayan sa Diyos. Karne na ang ating kinakain. Dahil tayo ay nasa hustong gulang na, mga kapatid, di ba? Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, Hebrews chapter 5, verse 12. Verse 12, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo sa panahong ito. Ngunit, muling kailangan na kayo ay turuan ng mga panimulang aral ng salita ng Diyos. Na dapat sana nagtuturo ka na. Pero bakit anong nangyari? Parang bumabalik kayo para turuan uli kayo ng panimulang aral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, bakit? Dahil nandyan pa yung pagtatampo, nandyan pa yung marami pang mga attitude na hindi gusto ng Diyos na makita sa isang Kristiyano. Sabi niya rito, kayo'y nangangailangan pa ng gatas na salip na matigas na pagkain. Hindi na sana gatas, kundi karne na sana. Pero sabi na Apostol Pablo, kayo ay muli namang nangangailangan uli ng gatas. At yung gatas na yun ay pang beginner lamang yun. Naturo na tinatawag na salvational doctrine para sa isang Kristiyano. Pero sabi niya, dapat sana ay mga tagapagturo na kayo sa panahong ito. Ngunit, muling kailangan na kayo turuan ng mga panimulang aral ng salita ng Diyos. So may magandang sinabi rito si Apostol Pablo, di ba mga kapatid? Sabi niya, bakit anong nangyari? At pagdarating na ang mga pagsubok sa buhay natin ay di humahantong sa pagtatanong. Dito humahantong sa mga pagtatanong. At sasabihin, totoo ba ang sinseridad ng Diyos? Diba? Kung iyong basa, yung tingnan, yung background investigation mo,
yung isang Kristiyanong iyan. Siya naman ang may pagkakamali, di ba? Pero darating sa kanyang buhay, humahantong sa pagtatanong at sasabihin, totoo ba ang sinseridad ng Diyos?